Good morning, Mayor Richard Gomez. Good morning. Good morning, Mayor. Daghan tag tubagon mo. Lagi. Dagan nag-problema, Mayor. Tubago, no? Dagan sa medyo nag-samok-samok para sa pagtubag. Nagtimo problema. Paano man kaalams na? Ano na? Election is waving. Yes. Ano naman sa Permi? Okay. The noisy ones ba? Okay, so Mayor, natakaroon sa to ang weekly update and first na to karon ato asang COVID-19 before we tackle EO. Ang atong COVID situation, tanaw na ako Padala ba dali? Asa mo itong atong COVID situation karon? Ako siya naman latest. Oh. Okay, gahapon 11 lang. 13, 13 ba? O 13. So, 13, sir. as of 29 Tuesday, yesterday, so 13, no? Pag naka-recover, 13 sad. So, nag-even out. Ang active case nato in Ormoc City is 154 cases sa COVID-19. Okay. With regards, atong mga board Mayor, doon na ba changes para sa atong bagong or sa iyo? Sa EO, maulang gihapon, pero gipasaka lang nato ang capacity sa mga restaurants, ang capacity sa tong kape na ako. Capacity sa restaurants, sa mga barbershop, sa mga recreational area yan. So medyo pasaka na to. Mga pila na So from 30% to 50% na sila. so ibalik na to sa previous. Yes. Aron na makasurvive ang mga negosyo diri sa mga restaurants, Okay. Medyo luag na, Mayor. Yes. Compare sa- Pero mao gihapon, kinahanglan na nakapirmita, naka-mask o naka-shield. Okay. All right, so atong new EO, pirmahan mo karon Mayor. I will sign it in a while. I'll just get the copy of the EO. Can I have the copy? Mga ilang ka? Sige, mga ilang another copy palihog. Okay. Mayor, how about itong isolation facilities sa Ormoc? Kumusta? Saan na yung status karon? Ang isolation facilities ongoing. There is sa NHA. There are 300 units for isolation facility. And then, kanang ayaw sa NHA magpuyo, they can avail of the hotel services, no? Daghat ng mga hotel dito din na COVID accredited hospital hotels. And then natay United Hospital for COVID. Yun. So, pero yun, mga grabe ng symptoms. For Yeah. hospitals na. Yeah, for the COVID hospitals. But still, we have nurses and doctors yapon sa isolation area sa Yes. Okay. Mayor, kumusta itong mga hospital bed capacity sa Ormoc doctors? We're 154, so medyo taas-taas na eh. No, there's more than half ang gamit sa tanan nato ng mga hospital beds. So, it's still, para nako, it's still alarming for us na 154 ta. No? So, I always ask for the cooperation of the people. Kailan mo tuo mo sa COVID karon labi na. Nanay bago na variant, kinin Delta variant. This a much stronger mutated variant ng virus, no? So do not take it for granted na paggawas nimo na kay kauban sa inyong mga lugar na dili ka magsutog mask. Delikado na. Kaya unless nakay kwarta, gusto ka mag-hospital, nakoy kaila, ang iyang suon, 2 days lang sa ospital, namatay, ang iyang gibayaran sa ospital is more than 400,000. And what? Just last week lang to nahitabo. So, it's expensive and there's a big chance na dili ka mag-survive. Okay. So, karon Mayor, kay doon po in a day na atay mga additional cases nga 10, 15. Yes. Compared sa previous mga month, mo case latag 1, 2, 3, or Lagi. 5. How about itong vaccination karon? Kumusta? Ang vaccination drive na to, padayon lang. Sige lang moabot ang mga vaccines, no? For this week, we have to dispense 10,000 vaccines na Sinovac. Ongoing karon sa SM and sa Robinsons. Next week naman, nahimuabot na Sputnik, no? Kinanggigat sa Russia. And then, ang AstraZeneca, kanang gipalit na to will arrive on the third week of
of July. Karong month. Oh, karong month. Pero dili pa tanan. Kaya gibuot nila ang gibuot sa national government and AstraZeneca, tanan ng mga LGUs na nagpalit og ilang kaugalingon na vaccines. So whatever comes here, i-proportion man nila. So they will not give it to you in full kay daghan man nagpalit ng mga LGUs. So kita initially we will get about mga 8,000 shots and then after that 12,000 shots and then so on and so forth. So I'm hoping na padayon lang atong ang atong vaccination diri sa Ormoc. Hopefully within the year kita tanan dire ma-inoculate na ta. Actually, Mayor, ang Ormoc is, para ni mo sa ubang mga lugar, no, mas daghan ang interesado ng pag-vaccine na rin. Yes. So, Tungod kay daghang available na vaccines dire. And so, aside sa gi-allocate sa national, Yes. makakuha mo to, mga 99% ng mga vaccine. Oh yeah, in fact, ang sa among computations, if padayon lang ang pagpadala sa COVAX diri sa ato, bayta na moabot ang atong kaugalingong vaccine, sigurado sobra-sobra ni. Sobra-sobra. And we will be able to help and donate other LGUs na kuwang ang ilang vaccine. Mayor, may nang tanaw napabadaw ko na update sa additional nga if additional nga Pfizer. Okay, na may nebot na Pfizer, so first dose ng Pfizer, definitely there will be a second dose, no? Aside from that, na pay next na maabot na Pfizer because nakita sa Department of Health na maayo ang atong sistema dire when it comes to COVID vaccination. Pero ang sistema Mayor, kay ang sakad mo sa madunggan, mas ganahan sila Pfizer, no? So pre-listed ba gyapon siya? Tanan pre-listed. Ako, para na ako ba? Siguro wala pa natangtang sa utok nato ang pagka-colonial mentality. You know, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik, Sinovac, they're all effective. So, ayaw lang mong pili-pili. They're all effective. Ako, pwede mo ko mag-Pfizer, but ang available at that time was AstraZeneca. I could have waited, but no, they're all the same. The best vaccine, mga igsoon, is the first available vaccine para ninyo. So when the vaccine is available for you, paturok na yun. So napay maabot nga Pfizer for the other nga. Yes, so aside definitely naimabot for the second dose and then napailain na Pfizer doses na maabot. So sobra-sobra itong bakuna. Sigurado, sobra ta. Yes, oo. Yun kana ang mga the nice effect pag nakay maayong sistema in place, no? Kaya national government mangita bang silang mga lugar kasi maayo mag-vaccinate dire. Who can handle delicate vaccines? Makita nila Ormoc kaya. Kay when we were doing the orientation, ang ilang huna-huna kanang niabot na 1,100 doses. They scheduled it for 2 days. But during the sinabi namin, we can do that in 1 day. True enough. Before nahuman ang alas 5 sa hapon, nahuman ta sa vaccination. Hurot ang 1,100 sa Pfizer. So they were surprised and they were happy that Ormoc can do such a thing. Okay. How about sa Sputnik na upcoming Mayor? Mga pila ni ka-doses niya? We will find out today kasi natay orientation for Sputnik karong hapon na. So hopefully mas daghan-daghan to. Yung maglahi man ni siya gato treatment siguro kung para sa So we will do that next week ang Sputnik. You know, if tanawon nimo ang record o mga report sa mga vaccine, Sinovac, Astra. Okay, very good naman ang mga reports. Niabot ng Sputnik, Mayor. Ha? Niabot kay ganiha Niabot 2,400. pila? 2,400. So 2,400 ang niabot. We can do that in 2 days. So if mag-ihap ta, ang kinahanglan nato inoculate diri sa Ormoc is 130 plus thousand. So karon there's more than almost 30,000 na ang may inoculate sa ato. So that's big. 17% siguro. But Moabot pa ang AstraZeneca. So paspas ang atong inoculation diri. so we are confident na nga by this year makuha na to ang herd immunity. Hopefully ma-accomplish nato mag-herd immunity diri sa Ormoc City. Okay. But ayaw lang ta kumpiyansa. No, even if humana ka ma-vaccinate, the Delta mutated na virus is very strong.
So, maski human na ka sa imong second dose, still wear your mask, no? Distansya lang gihapon, wash your hands. Labi na pag magkaunta, that is where the highest transmission is, eh. Pag magkaunta, number one, exposed sa tanan. Ang atong laway, ang lamesa, gawin man na ang lamesa. So, pag magstoryahan sila, airborne ang virus. Bilis mag-transmit. Correct. Okay. Alright, so Mayor, di ay concern ni Pabot katong miaging nga fiesta. Yes. Kay nabay nakakuha picture katong regarding sa mag-zumba na wala nakamas. Lagi. Social distancing but Oo. wala nakamas. Unsay paano Mayor? There are two things, no? Number one, lisod talaga mag-exercise na naka-mask. So, we were telling them, distansya mong maayo. O niya, pag humanin nyo mag-exercise, ay lang mo magpundok-pundok. But if that will continue, I will have to require them na while mag-zumba sila, kinahanglan mag-mask sila. If they will not follow that within the week, every morning man to sila, if they will not follow that, I will stop them from doing Zumba sa plaza. They'll have to follow. Maski silang pinakasayo sa plaza, they still have to follow protocols. So, social distancing. Okay, kita naman, we're very lenient there sa syudad. But, there are protocols that needs to be followed. So, maski mag-zumba ka, number one, distansya. Kana ang pinaka-importante. No? Okay, daghan man sila mag-zumba. So, the least you can do is wear mask to protect yourselves, to protect yung mga loved ones nila, mga amigo nila. Mayor, if ever makuha na to within this year ang herd immunity, is there a possibility ba nga bisan ang face shield lang tangtango na nato? Posible. Yes, posible na. Mas na lang. Oo. Alright. Mayor, direta sa major concerns karon o kining mga gihisgutan sa mga tao labi na diri social media. Oo. Number one, kining taas nga or adjustment sa rate sa tubig. Actually, kanang water rate na to, maski asa ka na lugar magsuroy, we still have the cheapest water rates. No? Maski asa. In the whole of the Visayan region, kita pa ang in fact, mas mahal pang Albuera o Merida na tubig. Pero, ibo naman ka, kanang mga may ingay diri sa ato, kaya hapit na ba yung election? No? So, they're using this a vehicle. Pero sa tinuod lang, we have the cheapest rates. No? Kunya ka na magpakita og mga resibo, like kining si Bolik. Buangan ni pag-check dili man iya. Kunya, ang nakabutang sa bill, ipa-check sa Orwasa, 25 di ay na metro ang nakasakay. Kunya, you claim it sa imong pag-post na nganong ang akong bill nakataas, luoy may mga pobre. Buang mga pobre. Pobre. Plastic man to mga tawhana. So, 25 households ang collect Oo. sa water meter. Nasa mother meter man. So, negosyo ni Mayor, dili ni resident. Bisa na. Lagi, actually, commercial na. Yes. So what we will do, I will check on that water rate na ipakita ni Bolik, and kung residential lang to, we will charge him as commercial. Ba ito napakita nilang resibo? So, doon ay Oo. possibility, Mayor, na during the investigation, i-check ni kanus ano nag-start? Lagi. Baka may back payment pa sila. Oh, yes. Tapos sila utang sa gobyerno. Sakto na, makita, mas maayong ipagawa sila ang ilang metro. Aron ma-check na to. Tingali, residential, pero ang gamit is commercial. So we will check. Commercial, residential pagpa-register. Pero commercial ang gamit. Commercial na. Lagi. Okay. Tingali na magbalik yung tubig, or di ba, nasa yung mga car wash, or nasa laundry, ano ba? So, it's good. Kay amo mag-collect ang mga nakapost sa Facebook. So, we will investigate. Actually, we started investigating ulit. Kaya nahibaw namin kining report ni Bolik na iya doon. Tiya man. Taga Alegria man to. Ang address na naman sa Linaw. Kasi maniklapos ng mag-insist sa water. Pero amo nakita na ang iyang amigo, best friend man sa atong atbang sa una. Yep. Kapit na gid ay. Hapit na di ay ang eleksyon. Di alams na. Nagawas ng mga buang, nagawas ng mga bakako. Di ba naman ka? Daghan ng mga fake accounts. Daghan ng mga fake accounts, daghan mga bakako. Akong post mong gabi Dili sa Ormoc City, daghan kayong buutan, pero daghan sa buang.
Oras ingon mayor na nagbaha ang buota, naglunop po ang mga Naglunop ang mga buwang. Mayor, dagdag ko napoy uban concern mayor, ingon sila nga pwede ba i-defer sa kuno di nasa nato i-implement kay napamakunta sa pandemya karon lisod pang uban. Posible ba mausap? Posible ba na kuno mausap ka? Wala. And Kung magreklamo ka, cheapest rates. Kung naglisod ka, mangita, sige, palit ka tubig sa Merida. Palit ka tubig sa Albuera. Mas mahal dito. And don't tell me mas daghang dato sa Merida or sa Albuera. Diba? Kung ano ang ilan discount, luoy may mga pobre. I do not buy that. It is our responsibility to pay water. In fact, we are going to improve our services. Do you want to improve it? Yes. Bayad lang ta. Bayad lang ta. Oh. Mayor, ang presyo sa beer o tubig. Ayaw magreklamo kung ang imong konsumo taas kaayo. So 100 pesos, that's 10 cubic meters. Ibig sabihin nun, 10 trucks of water for 1 month, 100 pesos. Asa ka makakita na? Oh. 1 cent ang usa ka litro nga tubig. Mga tulo upat ka ani is only 1 centavo. Magreklamo ko 1 centavo upat ka ani. Inom ko sayang 1 centavo. Maratong beer. Di ba? O niya, pero pag mag-inuman ka, mapalit kang tubaw, mapalit ka Red Horse, hindi ka magreklamo. Kaya, baratong Red Horse, kaya bug naman. Pero ang tubig na 10 cubic meters, na po ka-truck, magreklamo ka 100 pesos. Ipacheck na mo, number 1, ang imong konsumo. Tingali na nabiyalan nimo abli ang imong gripo, or baka nailiki ang imong mga tubo. No, kay kami sa Ruwasa, we can only check sa gawas kung nailiki or wala. Pero pag sulod sa imong metro, imo ng balay, imo na ng responsibility. Kay kasagaran sa ato diri sa Ormoc, naanad man sila na ablihan lang nilang tubig. Sa una, wa may tubig. No? Oh, di ba? Sa una, walang tubig. Nagreklamo, okay lang. Pero karon na may tubig, biyaan ni mong abli, siguro, may mo gawas, magreklamo ka, kay saka ang imong konsumo, eksakto na. Okay. Oh. Ang nagkamunta na mayor, kan increase man ang bayad, no? So, Oh. ang services, mas maayo pa. Yeah. So, kanang gibayad ninyo, in fact, kini atong water rate is still very low as compared dun sa mga trabaho na gihimo sa Orwasa. Orwasa, it's doing its best to put up new spring wells, to change ka ng mga daan ng mga tubo. No? So, makita niyo na the Orwasa is doing their best na makadalaw better service. Okay. So kini nagibayran karon mayor mo naging bitaw nga your inconvenience today is your convenience na tomorrow. So para ni sa ato ang water system project kini sa Lake Danau. No. Yes. Ato man gitrabaho ang there is a na may balaod na dili ta pwede mag-tap diretso sa Lake Danau. So we have to find other sources of water siguro. Yung ang suggestion is sa pagsangaan or Panilaan River or other sources of water or spring well. So wala tong sa Lake Danau. So sa Lake Danau, di naman sa Nawasan, medyo gamay man ang quantity. Okay. So we'll have to look for other sources of water. So kanang story na libre man ang tubig sa Lake Danau. Sige, saka sa Lake Danau, kuha kang tubig. Mara po sa comment. Dala kang balde. Sige, dadulin mo sa imong balay. I remember nga sa comment na niingon ba nga duol man ta sa dagat. Lagi, eksakto, duol ta sa dagat kuha kang tubig sa dagat, yan inumin mo. Yan, diretso na ospital. Isa sa problema, pagka-lingkod yun ng mayor, no? Katukit pang doon yung mga leak sa karaganan. Yes. Nya, ang sabtan is walay flow meter daw, no? Ano ni masabtan kasi dapitan pilay nausik na tubig. Apil ba niya sa ang services pag-improve? Okay, daghang mga tao na naanad sa una, nasa sila tubig pero wala sila yung metro. Okay. So, when we fix our system, sabi, kada balay, kinala na kayo mong kaugaling metro. It is your responsibility to pay for the water that you use being serviced by the government. No? Unyang gibuhat na to, ang gihimo na sa unang administrasyon ang water system, may sila as-built plan. So, dili nimo makita ang imong tubo. Kaya sa kung flow meter, mayor? Wala yung flow meter, so you do not know how much water they are manufacturing every day.
pila ang konsumo sa Orwasa sa una. So, kanang mga sistema na atong giayo diri sa Ormoc City. So now, they can quantify kung pila ang ma-process nila na tubig, pila ang ma-distribute nila ng tubig because of just simple device of putting flow meters sa mga areas na kinala nato butangan. Kanya kanang mga tubo na substandard na sige ng liki, sige ng buto, gilistan man nato mga bago ng mga tubo. So, karon naanad man ng tao na biyaan lang na nakaabli ang ilang mga dito? Ang gripo. So, tinood na, masaka yung konsumo. Or naanad sila na sa una, wala sila yung metro, sige lang silang gamit sa tubig, naanad sila na wala silang beranan. Daghan na magplantitas, Mayor. Daghang magbisbiselatan. Oo. Tinood. So, kanang eksakto na, it's good na sige sila magpakita ng mga resibo nila. Kaya it will be easier for us na mag-inspect. Oh. And then residential, commercial. Lagi. So kini ang buhaton namo kanang mga giposting nila ng mga na sa resibo sa Facebook kay public man na. So we will also tell you publicly kung sino sa ilang mga balay, no? Kung nganong nagsaka ang ilang konsumo. Okay. Fair, di ba? Correct. Oh, you hit us for that, we will inspect, we will investigate, and then we will tell you what is wrong. Due process pa. Oh, due process. Oo. Mayor, diri na sagta sa concern yapon. Mahal kayong gasolina sa Ormoc. Tinood na. Kay that is beyond our control. Okay. No, that is naman yan sa Department of Energy o sa DTI, no. That is sa ilang control. Kita dere, we can only notify ang mga agencies, no, na bantayan ang cartel. Kay that's ano yan para murag silang cartel, sila magsabot sila. Oh. Kasi medyo barato sa lagyo na lugar, mas mahal sa usa ka lugar, nya diri taas ang presyo. Ano man kay cartel man na. So sa action na ito ng buhaton, Mayor? Wala, ang ato is to notify the agencies na sige lang sakan ang presyo diri sa Ormoc. And So kaya nagpa-hearing man ta diri sa SP. And then it shows na wala as a local government we have very little control over that. Okay. Mayor, diri na sagta sa kuryente. Taas gapon ang pagsaka daw. Kuryente, well, mao gyapon. All utilities mga igsoon. If gusto ka na walay problema, ganito yan. Parang bahay yan. Gusto mo na magandang bahay, o sige, magpahimo tag balay. Gasto ka. Diba? Kung gusto ka na light material lang, walay problema, barato ra, sige, himo lang kang plywood. Yun yung same. Pero kung nailiki, you deserve it. Kaya ka naman ang piliin mo. So you want better service sa mga utility companies, kuryente, tubig, it entails a lot of money to provide better service. No, in fact, even LECO, ang ilang rate is not bad anymore kay niubos man ang ilang rate. No, pero I think the LECO also should be asked, no, nganong taas ang ilang rate as complained by the people. Para nako, if gami ang imong konsumo, mababa ang imong bayaran, no? So kung all day ka naka-aircon, sigurado saka ang imong kuryente. If naka-washing machine, saka ang imong kuryente. If sige ka magplancha, saka ang imong kuryente. So it depends on how much you use ang mga utility. Power, water, gasoline, tanan. Depende kung paano mo gagamitin. You use more, then you'll pay more. That's just the nature of it. No? Huwag kang kumain, hindi ka bibili ng pagkain, wala kay gasto. Hindi ka inom ng tubig, wala kay gasto sa tubig. But if you want to eat, palit ka pagkaon. Gusto ka mag-inom, palit ka ng tubig. Gusto ka mahubog, palit ka Red Horse. Diba? Nag-iingon ng Mayor nga di na po nato ma-apply ang kaniadto nga presyo sa karon. Lagi. You do not compare the prices of 10 years ago from the prices today. Kaya definitely lahi na. No? Ang bata nga lumalaki. Di ba? Di ba? Ang bata na sinilang 10 years ago. Kaya ngayon,
tumatakbo na. Ganun din yun. Tanan musaka. Napasilay karton na, taas na tanan. Asambil, taas talaga tanan. Basta precious palitong. Oo. Nya. Nagkapay mo request mayor nga patasan ang sweldo. Kung gusto ka mong taas ng sweldo, number one, mangita kag maayong trabaho. Mag-aral ka na mabuti. Pag nakay-trabaho, ay ka magreklamo. Trabaho kag maayo. Di ba? Pero kung sige kang reklamo, pero di mo ka magtrabaho, standby lang ka sa balay, you have no reason you have no right na magreklamo. Mayor, update sa African swine fever sa Ormoc. African swine fever, yan. Naigo na diri sa, sa Ormoc City sa ASF. May fervent request sa una, sa tanan ng mga hog races diri. Number one, ayaw magpalusot o mga baboy gikan sa gawas. No? O duha, dili pwede ang swill feeding kanang sa tawag na, kanang mga lamas ba? Mga lamaw. Kanang mga lamaw na baboy, ayaw ihatag sa inyong mga piggery, sa inyong mga baboy, kay kini mga processed food, no? Ang number one, ang ASF will not die under high temperature, will not die in sub-zero temperature. They will survive. They will not even die in extreme acidic environment or extreme basic environment, no? Grabe tong ASF, it's very tough. No, ang hirap siyang patayin because this virus is encapsulated, baga ang iyang skin. So hindi siya basta-basta ma-penetrate ng heat, dili siya mamatay sa sobrang bugnaw, dili siya mamatay sa acid or sa basic na environment. So kini problema natin sa ASF, really it depends on the biosecurity sa mga hog raisers. If, number one, dili sila magpalusot og mga baboy gikan sa gawas, dili sila magpakaon sa mga lamaw na mga leftover ng baboy or mga processed meat, for example, kanang mga tocino, kanang mga sausages. You know, ang ASF mag-survive man sa sa environment na even sa canned goods. O sa canned goods, mag-survive ang ASF inside the delata. So, yesterday, natay gipatay ng mga baboy sa Barangay Bantigi, 145 na baboy ang gipatay nato. So, asang baboy na sa slaughterhouse nato, ato pud gipatay. And then, yung mga gipatay na baboy, naman tayo area where we can bury kini mga gikal na mga baboy. So, now, to prevent yung chain reaction ng yung infection sa ASF, 2 weeks na dili mag-process sa slaughterhouse nato. Okay. Doon ako tayo igong test kits, Mayor, or para sa blood samples? Natay test kits, no? Giyatagan ta sa Department of Agriculture. And then, we're also buying our own test kits. So, pag-test nila, the baboy, eksakto, nainigawas right away, upat, nag-positive. So, right there and then, until last night, gipatay nila ang baboy. Kanya, na-identify na to as ground zero ang salvation. Yes. Na-identify na sa Mayor, ang mga lugar ba katong nakakuha baboy gikan sa ground zero? Yes, so ang medyo under watch ng mga barangay, Salvacion, Nasunugan, Labrador, Bantigi, and the neighboring barangays, sa kining mga barangaya. So sa mahitapos mga baboy da, Mayor, although layo na doon siya sa katong pinaka-affected yun. Well, number one, they will not be allowed to transport ang ilang baboy. Sulod gawas. Diya lang sila. And strict monitoring. If naimamatay, ikal ang tanan na baboy within 500 meters circumference. So, immediately na. So karon na sa almost 300 ang napatay na. More than 300 na. More than 300 na. Okay, I'm sure in the coming days napay mo gawas. Kasi sige mamamatay ang baboy. You know, ang ASF is like kining COVID, no? After 14 days, mag-manifest man to. Pila ka days pa lang mag-manifest with up to 14 days, up to 20 days. And then ang manifestations niya sa baboy, mag-lesions, no? Magsa na yung mga pasa-pasa, maghubag-hubag, or na yung mga puwa, or all of a sudden, biglang mamatay ang imong baboy. So these are manifestations na nai-ASF yung mga baboy. Pero atong klaro mo kining pagkal, kining pagpatay, dili ni mando sa LGU kundi sa Nasyonagyo. Yes, kini ang this is a way of
culling ang depopulation sa mga baboy. There's no other way but to do that. Otherwise, if you do not do that, magkalat ang ASF dire. Like for example, if you go to an infected area, so ang imong sapatos, posible na naikarga na ASF. Kaya ang ASF naman nasa yuta, nasa ihi sa mga baboy, sa matay sa mga baboy. So importante ang biosecurity. So saka maski backyard piggery lang, kailangan nasa foot bath na at least chlorine para to prevent yung ang ASF na para mamatay ang ASF. Kaya hindi nga pagsugod sa ASF meron sa Ormoc, dagdagan na hadlok meron, monitor ba na to ang presyo sa abang mga commodities. Oh. Hadlok sila, Yeah. mataas ang presyo. You know, ang backlash sa ASF, musaka presyo sa baboy kay maging limited man ang supply sa baboy. And then posible sad na ang presyo sa manok musaka because the alternative source of protein sa baboy is chicken or baka or kanding or karnero or kuneho. Doon ay nag-monitor ang ninyo. Oh, yes. Pero dapat nakamonitor 'yon. Nakabantay ang DTI. Pero is there possibility, Mayor, na mahugdan kita stocks or products sa baboy dito Yes, sa Ormoc? that is a possibility. Posible na mahurot ang baboy dito sa Ormoc tungkol sa ASF. You know, if I'm not mistaken, ang Spain, ang country na Spain, it took them 20 years para ma-stop lang ang ASF. So that's how strong ASF is. So in Ormoc City, if pataka lang tayo, if dili tayo magbantay, most likely ka na mahitabo sa ato. So, ang may tabuan there'll be an importation of pigs. So we allow importation of pork products coming from areas na walay ASF like Cebu, Negros area kanang Region 6, Region 7. Basta pag-abot dire kailangan nakabarko. Or kanang mga gikan sa Amerika, gikan Korea or gikan Australia ng mga pork products or pork meat. Okay. Nabatay data, Mayor, pila ato ang total ng mga baboy nga gibuhig dito sa Ormoc? Right now, awa ko yung eksaktong data. Pero daghan we do not have commercial piggeries diri sa Ormoc City because number one, baho kaayo. And if you do not maintain it, baho kaayo. It's like a poultry na paggibiyan lang nimo, grabe maglangaw. No? So that's why I do not allow ang commercial piggery diri sa Ormoc. Backyard, wala problema. Okay. Ang pangutana karon, Mayor, unsa daw madawat sa mga namuhi og baboy nga affected sa ASF? Nai-programa ang Department of Agriculture pero that was only up to yesterday. Quote of June 30 lang. Dapat before tanaigo sa ASF, naka-report sila sa Department of Agriculture kanang mga registered nila ng mga baboy. So, katabang nato ang barangay na mag-report sila. Ang backyard baboy nato kasi backyard piggery is only up to 20 heads. So, dapat to na-report, napadala sa Department of Agriculture nato o niya natay data aron if maigo sila, kaso lang maigo sila, nasa indemnification fund of 5,000 per head. But dapat nakasubmit sila sa data before pa tanaigo. Before tanaigo. But kung nakasubmit sila, Mayor, igo naman ta, wala gid sila Awa na, negosyo na. Mayor, do you encourage kanang rabbit production ba as substitute sa atong Yes, in fact, even last year we are already encouraging mga farmers na go sila sa rabbit production or kanding, no? Kasi ang rabbit paspas lang tubo ang paspas lang mag-multiply ang rabbit, ang kuneho. Mayor, kining mga pork products nato sa mga mall, unsa itong gibuhat nga action, Mayor, para ma-monitor nato nga likay nga luwas na sa ASF? Kanang mga pork products, we cannot bring in pork products coming from Luzon. So diri pa lang sa Tacloban ug sa Samar, grabe na ang bantay sa mga pork products, mga canned products coming from Luzon. Dili na pwede makasulod diri. Yes. So on that in that manner, at least maswerte ta because in Samar, Tacloban area, makontrol nila. So diri sa ato medyo konti na lang yung binabantayan natin. Okay. Alright. Mayor? EO. Ang iyo. Okay. Mayor, so, napay swab yapon, Mayor, rapid antigen or saliva test inig abot sa PR? Yes. Kinalan. Kanang
gikan sa mga barko nato, except for Camotes, because sa Camotes mismo, wala sila RT-PCR, so health certificate lang from, if gikan ka sa Camotes, okay na na. So karon, So bisan wa ka mo 30 days dito Cebu basta modunggo gid sa pier test gid. yes, test after 72 hours. Pagbalik nila dire, kailangan na sila i-test. So now, I'm going to sign yung executive order nato number 185, no? Sa revised guidelines na nato, para lang kay mga tao na kanang mga meetings, conference, and exhibitions, we will allow 75% sa capacity sa venue nila. Mga personal care services, mga salons, parlors, beauty clinics, kanang gusto magpagwapa, yan, 50% pwede, magpatupi. Sa all the mga tourism destinations natin, are not yet open, but in kaso lang maablita, we will allow 50%. But for now, sarado pa. Hotels and accommodation establishments may operate only if issued a certificate of authority to operate by the Department of Tourism in accordance with the ALG Circular number 2019-17. So, yung indoor and outdoor dining is 50%. Sa religious activities na to, mga wakes, baptisms, weddings, misa, 50% gihapon. Sa mga lubong, 50 people lang ang pwede, no? So more or less 50%. Kanang mga sabong, tare is not allowed. Ang pwede lang isa sabong, no? Pero the rest hindi pwede. Ang mga entertainment venue, mga concert halls, bars, theaters sa Ormoc bawal. Mangutan na kang Imelda sa akin, baka sa ila pwede. No? Sa indoor and outdoor non-contact sports, 100% pwede. Non-contact sports refer to sport or activity in which participants are physically separated throughout its duration. So, yun. Gathering in residence must not exceed 50% sa capacity ng bahay nila. Okay. What else? Kana lang ang pinaka mga importante, no? Mayor, pwede diha na lang magpa-test pag-abot sa Ormoc and Dalira from Cebu. Dili, dapat sa barko as they ride the ship sa origin la, kailangan magpa-test sila. So travelers may be asked to present negative antigen, red or saliva or RT-PCR test taken within 72 hours from entry to Ormoc. So sa origin pa lang. Sa ato mga land borders, QR code and temperature checking. Yes, sa land border na to, we're coming up with a system na dapat kanang mga gikan sa gawas, active ang ilang QR code for at least 20 days. No? So, maybe baka next week magsugod ta, kanang mo gawas ng mga sakyanan, ng mga tao, kuhaan din sila ng QR code. As you go out, para ma-determine if active ka, kay say, panlitan, bisita sa Tabango. Diba? At least pagbalik ni mo, makita na, oy, active ni. 3 days pa lang siya sa Tabango. Ha? Diba? Oh. Ang mga gikan Pero, sa Manila, may kanang gikan sa Manila, sigurado, mag 20 days yan. So, right there and then, kailangan sila, nasa dala na test. Oh. So that is this is how we protect our city. Now, this is how we protect our people inside Ormoc City. Aron dito maigo sa COVID ug dili mo saka ang atong cases diri sa syudad. So actually kini mga gibuhat nato parang way of life na nato. So just get used to it. No, may gamay na inconvenience pero ang payoff ani is very good for us. Especially if you are concerned sa imong loved ones, if you are concerned sa imong family, and if you are concerned na dili ka maigo imong kaugalingon. quarantine year. Quarantine, mao gihapon. Yes, mao gihapon. Mayor, naay pangutana po nako. If kani siya nga tao naka fully vaccinated na siya, nag-positive siya na siya diri sa Ormoc, unsa man, dadon pa siya sa NHA o sa balay na lang? No, basta ma-positive ka, isolation area right away. Whether you're fully vaccinated or not. Okay. Yes. Wala tayong choice for now. You know, that's why from the beginning of ng COVID, you know, everything is fluid.
everything changes. So every now and then, that's why even ang atong EO, every 15 days or every 30 days, sige kita mag-renew sa atong EO. So, maugi hapon. Basta once mo positive ka, for now, may naka-choice. Libre ka sa NHA or if ayaw ka sa NHA, go to a COVID accredited hotel. Or, if naigo na ka, grabe na simptomas nimo, kinalang ka na mo hospital sa accredited nato ng mga hospitals or any hospital na available. Pagkahuman na, siguro Birama. No, available ang Birama, Bernales. Oh, kung makasurvive. By the way, Mayor, gahapon na ito, di ba nato ipa-turn over sa Danhog nga DSWD Core Shelter? Yes. Ang next na to, asa na po ng mga resettlement? So, one of the good news na nahitabo yesterday, kanang mga girelocate nato from years back, no, 1991 pa to, na relocate sila sa Barangay Danhog. Finally, after 3 years na mo gitrabaho, ang ilang mga yuta, ang ilang mga titles, mahatag na sa ila. So finally, yesterday, there are 10 beneficiaries na hatagan sila ilang titulo. That is under their names. Ang yuta, ilan na to. So next na to gitrabaho karon is ang sa World Vision sa Ipil. No, ako na napirma ng ilang subdivision plan. And then after that, nakita na to ang mga original allocatees. Ang mga nakapuyo karon, so inaayos na rin yung mga titulo nila, and hopefully by this month, end of the month or next month, mahatag na nato ang titulo sa mga taga World Vision, and that's more than 200 homes. After that, ang mga taga Tambulilid naman, no, daghan man sa Tambulilid na mga na resettle sa una, gihatagan og lugar, pero dili sila legal kay wa may sila yuta. So they're acting like squatters sila, mga illegal settlers. Pero now, gilegalize na to, doing the right thing. So, it gives them dignity, it gives them pride that they have their own house and they have their own property. Jane? Alright, so Mayor, by the way, quarantine, ang mga OFW ng Molig Urmok, no quarantine na? No, kinahanglan na. Kasi more than 72 hours yan. That's why we're still asking for the cooperation of yung mga tao sa barangay na to let us know if na yung mga gikan sa Manila na walay tests, no? So that's why kita dire ang gihimo nato namatay competition. So tanan na nisulod gikan sa Manila nasa dalang mga test. And just to double check, I made sure na kanang mga atleta ako pang swab dire, git-check sila na negative. Yan. Pero kung nasa negative test result niya, nakakumpleto siya quarantine sa Manila, Mayor, pag abot sa Ormoc, pwede na. Pwede na. Yeah. Okay. We're trying to be lenient, no? Medyo lenient pero at the same time we're still protecting our people here in Ormoc. Aron hindi sila magkasakit, hindi sila ma-infect. Alright. Okay. Message na naman, Mayor. Thank you. So again, padayon lang atong pagbantay, no, sa atong mga neighbors and sa atong mga kauban. Please palihog lang, please wear your mask all the time, keep safe, maintain social distance, follow health protocols in our city aron maiwasan nato ang matakdan sa COVID-19. So I wish you the best. Please take care of yourselves to protect your loved ones. Okay. Ormoc City Mayor Richard Gomez, daghang salamat, Mayor, mayong udto. Thank you. Mayong udto sa tanan. Thank you. Sige. Ato ni pirmahan. Okay? Go. This for EO number 185.